Nagkaharap at nagtalo si RJ at Carlos. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Nakahanap ng tiyempo at tamang pagkakataon si Harry para itakas at takasan nila si Carlos. Mabuti na nga lang at nalasing ng husto si Carlos kagabi. Kaya naman, nakapuslit si Harry at Lynette. Pero bago lumabas ng bahay sila Lynette, ay mukhang nag-aalangan at natatakot si Harry sa magiging reaksyon ni Carlos kapag nalaman na tinakas niya si Lynette. Nanghingi ng konting minuto si Harry kay Lynette para lumapit kay Carlos at humingi ng tawad sa gagawin niyang pagligtas dito kay Lynette. Pero sa kalisingan nga nitong si Carlos, ay wala itong naririnig. Kaya naman, paglabas ni Harry at Lynette sa gate, ay agad silang tumawag ng tricycle para humingi ng tulong na ilayo sila sa lugar kung saan sila. Ngunit hindi pa nga sila nakakalayo at nakakasakay ng tricycle, ay bigla na lamang nahimatay si Lynette. Kaya naman, nataranta si Harry at ang tricycle driver at agad nilang dinala si Lynette sa malapit na ospital. Tama naman na may nakakakilala sa mukha ni Lynette pagdating nila sa ospital, matapos ngang i-check si Lynette kung ano ang nangyari dito. Kaya agad na tumawag ito sa Apex para ibalita na nasa ospital nila itong si Lynette. Pagkagising nga ni Lynette, ay agad siyang nagtaka kung bakit nasa ospital siya at ang dapat daw ay nasa police station sila at nireport nila itong si Carlos. Pero agad sinabi ni Harry na nahimatay ka kasi, Tita Lynette. Pero huwag kang mag-alala. Alam ko na kung saan may malapit na police station. At pupuntahan natin to pagkagaling mo. Sa Apex naman, binalita na ni Giselle kay RJ kung nasaan si Lynette. Kaya agad-agad pinuntahan ni RJ. Sakto naman at nagising na si Carlos. At nagalit na nga na hinanap si Harry at Lynette. Nung hindi nga niya makita ito sa buong bahay, ay lumabas siya ng gate para hanapin si Lynette at si Harry. Pagkalabas niya ng gate, ay agad siyang binati ng tricycle driver na nagsakay kila Lynette sa ospital. At doon na nga tinanong ni Carlos ang driver kung nakita ba niya na itong si Lynette. Agad namang tinuro ng driver kung nasaan sila Lynette. At wala nang sabi-sabi na humarurot si Carlos papunta sa ospital kung nasaan si Harry at Lynette. Dahil kailangan niya nga itong abutan. Dahil kung hindi, ay malilintikan siya at makukulong. Pagdating sa ospital, ay agad nakasalubong at pinigilan ni Harry si Carlos. Napuntahan nga itong si Lynette. Sinabihan niya si Carlos na tumigil na sa mga kasamaan na ginagawa niya at sumuko na lamang daw ito sa mga pulis. Pero hindi nagpapigil si Carlos at galit na galit itong sinabihan si Harry na ikaw ang sumisira sa mga plano ko. At pinagsusuntok niya nga itong si Harry sanhi ng pagkabagsak nito sa sahig. Wala na nga pinatawad itong si Carlos, pati nga sariling anak niya ay pinagsusuntok niya para lamang makuha itong si Lynette. Sa Apex naman, nabalitaan na ni Zoe na nakaligtas at alam na kung nasaan si Lynette. Pero wala itong paki kay Lynette. Bagkus ay si Carlos pa din ang tinanong niya dito kung kamusta na nga ba si Carlos at kung may balita na ba dito. Kaya nagtaka si nurse kung bakit gano'n na lang ang pag-aalala ni Zoe kay Carlos. Kaya sinagot niya si Zoe na wala naman nabanggit na kung saan man itong si Carlos. At kung nasaan man daw itong si Carlos, ay sana mahuli na siya at makulong. Nagalit itong si Zoe kay nurse. Samantalang, sa ospital naman kung nasaan sila Lynette, ay naabutan sila ni Carlos. Naabutan niya si RJ na tinatakas itong si Lynette pasakay na ng sasakyan. Kaya tinawag niya ito at tinanong kung saan mo dadalhin ang asawa ko. Galit na galit naman si RJ na sinabihan si Carlos
na you're a monster, Carlos. Nobody wants to be with you. Not even your son. Kasi pati anak mo, sinasaktan mo. Habang sa loob naman, itong si Harry naman ay pinuntahan ni Annalyn. Dahil na-confine nga ito gawa ng sarili niyang ama na si Carlos. At agad nagsorry itong si Harry kay Annalyn sa lahat ng ginawa ni Carlos kay Lynette. At umamin din si Harry kay Annalyn na si Carlos nga daw ang pumatay dito kay Irene. Kaya naman, gulat na gulat si Annalyn at Giselle sa nalaman nila dito kay Harry na mula mismo sa anak nitong si Carlos. Sa labas naman, tinutukan na ni Carlos si RJ ng baril dahil ayaw ibigay ni RJ si Lynette dito. Kaya naman, humarang si Lynette kay RJ at sinabi niya kay Carlos na kung papatayin mo si RJ, patayin mo na din ako. Doon nga ay galit na galit itong si RJ dito kay Carlos dahil ayaw pa rin tigilan ni Carlos sila na makaalis. At dahil nga sa sinabi ni Lynette na yon, na mahal na niya pa nga itong si RJ, ay tila nagpinting ang mga tenga nito at gigil na gigil dito kay RJ. Sa sinabi nga ni Lynette ay nag-init lalo ang ulo ni Carlos. At sinabi nitong si Carlos na ganun ba? Gusto mo, ipapakita ko talaga sa inyo ang pagkademonyo ko. Kaya naman, takot na takot itong si RJ at Lynette sa kung ano nga ang maaaring gawin ni Carlos sa kanilang dalawa ni RJ. Lalo pa at pati sarili niyang anak ay kayang-kaya niya ngang saktan. Sino kaya ang mapapahamak sa kademonyohan nitong si Carlos at pagiging makasarili nito? At tuluyan na nga bang makukulong itong si Carlos o may panibago na naman siyang mabibihag at masasaktan na tao? Abangan natin yan sa Abot Kamay na Pangarap. Base nga sa mga comment na nabasa natin sa live stream ng Kapuso, ay baka naman itong si Annalyn na naman ang makuha nitong si Carlos at ito ang magiging pain niya laban dito kay RJ at kay Lynette. Dahil alam niya nga na itong si Annalyn ang kahinaan nitong si Lynette. Para mabalik nga sa kanya si Lynette ay gagawin niya ang lahat. Pati na lang itong si Annalyn. Ano kaya ang magiging kahinatnan ng pinaggagawang kademonyohan nitong si Carlos? Abangan natin yan sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po. I got you!